Cemeteries are like libraries, to me at least. Let me explain. Marami kang malalaman tungkol sa tao base sa kung paano siya nilibing. Kadalasan, yung mga magkamag-anak, magkakalapit din ang puntod nila. Mas madali sila hanapin. Pero iba yung mga bayaning lumaban. Yung walang puntod, sigurado their last moments were difficult. Si Andres Bonifacio, hindi na nakita ang bangkay sa Maragondon. Yung mga nasa lumang 1,000 peso bill, sina Jose Abad Santos, Jose Fallanes Escoda at Vicente Lim, wala silang huling himlayan kasi in-execute din sila in a time of war. Online, merong mga websites like Find a Grave or Billion Graves na nagbibigay ng picture at minsan GPS location ng mga puntod. As a genealogist in the Philippines, kapag wala akong makita na record, yung sementeryo sa hometown ng tao ang pinupuntahan ko. Kapag may time, bumibisita rin ako sa mga veteran cemeteries kasi iba yung reverence ko sa mga namatay sa panahon ng digmaan. Pumunta ako recently sa Baguio and I found two 20th century cemeteries along Loacan Road. Yung Camp John Hayes Cemetery 1, naka-block off na siya. Hindi mo na makikita from the main road. Masukal na yung entrance so I am thinking wala na yung mga labi doon. Pero you can still find photos of what the entrance looked like in 2016. Yung Camp John Hayes Cemetery 2 is erroneously marked as American World War II Cemetery on Google Maps. Basahin niyo naman yung marker. The cemetery was opened in the early 1900s. A total of 491 Philippine scouts, American soldiers, and their families are buried here. Sayang lang, there are no tombstones. Baka nasira during the war. Naka-fence off siya and the vast space stands out against the development happening around it. Siguro naman hindi tatayuan ng mall yan, no? Sa mga lumang sementeryo, nakahimlay ang mga taong dumaan sa digmaan at hirap para mabuhay tayo ng may kalayaan. Gamitin natin ang kalayaan para umangat ang bayan, hindi lang ang sarili. O diba? Meow meow.